So ayun guys, magandang araw sa ating lahat, no? I just wanted to share this awesome platform and sa tingin ko isa sa pinaka-comprehensive na platform, no? So yung official website niya is nakalagay din sa description ng video na to. At yes, tama yung nakalagay doon sa title ng video na to. May free sila na 10 USD. So, susundan lang natin yung mga steps maya-maya, no? So, kailangan natin tapusin tong video na to para malaman natin kung paano yun i-claim. At yung 10 free USD na yun is a trading bonus, no? So, pwede mo siyang gamitin na i-trade para ma-test and masanay mo yung trading skills mo, no? So, magagamit mo yun. At yung profit ng 10 USD, so, automatically malalagay yan sa account mo and pwede mo siyang kunin. So, ayun guys, si Judex, no? Judex yung pangalan ng platform, no? At ayun, the next generation fair and high-speed crypto derivatives trading platform, no? So, 24-hour customer service and then competitive fees. So, bank level QoS, hassle-free trading, no? So, dito, safe and secure siya, fair and transparent and deep liquidity. So, reliable and efficient. At yung Judex mainnet is nag-live na. So, pwede kang mag-earn ng $70 or $70 free yon. And then, meron din silang tinatawag na affiliate program, 30% and 10%. And then, ayun, ito yung step-by-step na instruction kung paano i-claim yung 10 USD na free trading bonus, no? So, syempre, unang-una, sign up tayo. So, gamit yung link na nakalagay dyan sa description ng video na to. So, yan yung official link, no? So, sign up tayo. Lagyan natin yung email natin, yung password natin. And then, after that, kailangan natin i-activate yan. Ito. So, may na-receive tayong email, no? And then, activate natin yan. And then, kailangan ng activation code. So, verify login. So, ayan. Copy lang natin yan and then paste natin doon. May lalabas dyan na steps kung paano mo siya i-claim yung free 10 USD. Kailangan mo lang i-follow mo yung Twitter account nila and then meron sila dyang nakalagay na pinned post message. So, i-retweet mo lang yan. And then, ayun, fill out ka ng form. So, all those information is i-fill out mo. And then, yung retweet, guys, no? So, make sure na tama yung link para ma-credit yung bonus natin. And then, after that, after 24 hours, after mo ma-submit, so, marireceive mo yan. And ayun, kagaya neto, no? Na-receive natin yung trading bonus or yung sign-up bonus, no? So, na-approve na at magre-reflect yan dun sa account natin. And then, ayun, first thing na gagawin natin, guys. So, ayun, dito na tayo sa platform ni Judex, no? So, ito yung user interface ni Judex, no? Kung makikita natin, andyan yung chart, makikita natin na maayos yung form ng chart niya, candle. So, ayan yung formation ng candle sa 1 hour, and then 30 minutes. And then, ayan, complete na yung tools niya. Sa gilid lang natin makikita, candlestick. And then yung depth niya, yung comparison ng buy and sell. Makikita din natin yung BTC USD contract details sa lower right corner of the user interface ni Judex. And then the leverage isolated, so yung gauge ng leverage niya. And then the order types, so meron dyang market, the stop market and the stop limit, no? And then the limit order, it's a default order types, no? So dito, ito yung tinatawag nating order type. Dito tayo lalagay ng orders natin kung magbabay lang or magsa-sell share tayo. So, ayun, ito yung order book natin, no? And then yung mga recent trades, yung mga nangyari ng trades, yung nabili na at nabenta. And then, punta tayo dito sa account natin. So, ayun, dito tayo sa account and ito yung balances natin. Makikita naman natin dyan. At sa deposit, ito yung magiging personal BTC deposit address natin. And then, sa withdrawal, ito yung isa sa nakita ko na sobrang baba lang ng withdrawal fee niya. So, yung withdrawal niya is nasa 0.0001 BTC lang yung
withdrawal fee niya. So, yung minimum amount ng withdrawal dapat is 0.001. Pero, yung fee niya is sobrang baba lang compare sa other exchanges. At dito, sa affiliate status, kung meron kayong mga kaibigan at gustong gamitin to, sobrang baba lang din ang fee niya with regards sa withdrawal, no? And then yan, security, Google Authenticator, pwede nating i-set up yan para second layer of security ng account natin. And then the history, so order history and trade history, no? So actually, may mga nagawa na akong trade din. At ipapakita ko lang yung ginawa ko earlier. So nag-deposit ako dito sa platform na to ng BTC galing sa coins.ph at ito yun. Eventually. So, ayun. Punta tayo dito sa coins.ph na official website ni coins.ph na. Ayun, guys. Dito, pwede tayo ditong mag-send. Kahit naka-PHP tayo since we consider this PHP address as a BTC. So, compatible na to sa BTC network niya going to exchanges. So, directly na lang natin siyang isi-send, no? So, ayun, send natin for the sake of this video. And then, meron din tayong trading journals and trading challenge na 30 days yun. Titingnan natin yung result. So, ayun, ang starting balance natin dito is sabihin natin na 1,000 lang muna. So, lagyan natin 1,000. And then, ayan. So, depo lang. And then, ayan. Click continue lang natin. And then, tick lang natin to. After that, ayun. Check natin yung SMS natin. So, SMS yan for the verification na meron kayong withdrawal na PHP, no? So, after that, ayun. Nasend na natin doon sa deposit address natin kay Judex, no? Aantayin na lang natin. So, 0.00266 yung amount niya. At aantayin na lang natin na ma-confirm yan sa network ni Bitcoin. 20 minutes later. So, ayun. Ayun guys, nandito na tayo sa platform. At kung makikita natin, na-confirm na yung transactions natin. Yung deposit natin na BTC. And then, ayan. Dito tayo sa deposit. Andito yung hash. Dito yung amount. At yung status is completed na. At punta tayo sa balances. Actually guys, ito yung balances, no? Ito yung nangyari na mga transaction ko inside the Judex exchange, no? So I deposited 0.00266,369 BTC. And then ito yung balance after natin. And then after that, nagkaroon tayo ng trade. So nag-trade tayo ng ayan. Papunta tayo dito sa trade history natin. So, we trade short. So, ayun, ito yung size niya, no? At, ayun guys, as part of the trading challenge natin, gumawa ako dito ng formulated na journal natin. So, andito yung entry date, yung entry natin, and then yung post-trade stats. So, dito natin mag-gauge or mami-measure yung analysis natin. At meron na din tayo ditong reason. So, why we short on that area? Ba't tayo nag-short? Ba't tayo nag-open ng short? So, say for example, gumawa na ako ng trade earlier. So, ayun. Itong trade na to is ginawa ko. So, itong trade na to is ginawa ko kahapon, no? So, 26. At nag-short ako dyan. Ba't ako nag-short? So, on the resistance area on early time frame, meron tayong reason dyan. And then, yung entry natin is 7,310. So, i-cross validate natin yan doon sa exchange natin. Punta tayo dito. So, dito ako nag-short. 7,310. So, 7,310. So, dito na area, no? Yan, dyan na area, no? So, nag-short ako dyan kasi nakita natin na meron ditong resistance, itong area na to. So, nakapag-early entry ako dyan. After that, nakita natin na bumaba yung presyo niya. At, ayun, isa sa pinakamaganda dito sa trading challenge natin is meron tayong journal. At meron tayong mga reason kung ba tayo nag-entry.
And then, makikita din natin dito yung mga stop loss natin. Then, so, maya-maya, magsiset tayo dito ng trade and then yung stop loss, no? So, ayun. Ito, isa sa pinakamahalaga to para ma-track natin yung record natin. Judex Trade Journals at isesend ko to or i-share ko din to sa post description ng video na to para yung makapanood ng video na to is mayroong copy at matatrack yung record, magkakaroon ng ideas kung ba tayo nag-entry. At ayun, so balik tayo dito sa exchange, guys. At ayun nga, I entry a trade yesterday kung makikita natin. So I enter a trade and then ayun, may trading fee. So kung makikita natin, ito yung starting balance natin, 0.00266, and then yung final balance natin is ito na, 0.003 na siya. So, position history, makikita natin yan. Nag-short tayo. Ito yung short position natin. And then, ayun, quantity is 200. And then, the funding history, makikita din natin dyan. And then, yung trade history natin, andyan din lahat. Order history. And then, kung pupunta tayo dito sa balance, isa pa sa nakita ko dito, it's very comprehensive. Kasi ito, lahat ng trade natin is makikita. Ayun, kagaya niyan. Pag inopen natin yan, so once na inopen natin yan, so opening balances, no? At ayun, makikita natin yung time, type, amount, and then token, and then the balance after kung kailan ka nag-start. Ito yung beginning balance natin, 0.0026. And then meron na tayo ngayong 0.003. At ayun, matatrack natin yan sa trading journals natin. At dito, sa trading journals natin, meron tayo ditong tab ng analytics. Dito natin makikita yung una nating trades, yung mga record natin. And then dito, so ayun, meron tayo ditong chart, no? So say for example, nagkaroon na tayo mga ilang days na tayo nagtitrade. At meron tayo, say for example, natalo tayo, naging 21, and then naging 25, and then naging 23, and then naging 26, and then naging 22, and then naging 27. So, dito sa analytics, kung makikita natin, meron na tayo ditong trend na na-record. At kung dadami pa yan, say for example, na ganyan na siya, at ayun, makukumpleto yan at magkakaroon tayo dito ng trend. At yung formula na to is, ayun, free for all lang. Pwede nyo gamitin kung nagtitrade kayo para ma-backtest nyo din. Actually, i-insert ko pa tong mga tinatawag nating stop loss and then details nung take profit natin. Pero ito, it's a sample lang and subject for improvement tong formula natin dito sa journals natin, sa Judex Trade Journals, no? It's a challenge for us. Ayun, mag-entry siguro tayo dito ng trade na lang, guys, no? At ipapaliwanag ko na lang din tong buy long and sell short para sa mga bago lang din na itry tong si Judex. So dito sa buy long, so si buy long is ginagamit lang yan pag sa tingin natin is nasa support line or sa tingin natin is tataas si market, no? Lagay lang natin yung limit price. So pag limit price yan yung desired price mo kung saan area mo siya bibilhin. Say for example dito sa 7153. So 7153. So once na pumunta dyan sa 7153, so automatically magkakaroon tayo dito ng positions na as long. At pag tumaas yung price, ibig sabihin tumama ka or tama yung buy long mo at magkakaroon ka doon ng profit. So, ayun. Dito tayo sa sell short naman. Ito yung ginawa ko earlier this day, no? Nag-sell short ako dito kasi kita natin na nasa resistance line na yung price action ni BPC. So, ayun. Nag-sell short ako dito. So, ayun. Ito yung record na yan. Nag-sell short ako dyan. And then, nilagay ko yung reason niya. So, on the resistance area on hourly time frame na. So, sell short ako dyan. And then, after that, after ko nag-sell short, tumama yung prediction natin or yung perspective natin dito sa price action niya at bumaba nga yung price. At nag-take profit tayo dito.
So, close natin yan. Ayun. Punta tayo dito sa leverage, no? Dito sa leverage, ito yung parang pinaka-multiplier niya for me. It's a leverage. So, say for example, 25x. So, meron tayo ditong measurement. For example, long tayo. Ito yung ginamit natin, long, no? So, at tumaas yung presyo niya. So, dito tayo, for example, nag-entry at 1% siya. So, yung 1% na yan is magiging 25% yan. Magiging 25% yung ROE niya or yung return of equity na tinatawag. Diyan sa 100%, diyan din nagkakaroon ng mas malapit na tinatawag na liquidation price. Once na naka 100% ka, leverage mo or mataas ang leverage mo, 50 to 100 or kahit 25x, no? So, ayan, sobrang lapit ng tinatawag nating liquidation price. Yung liquidation price naman na tinatawag is yun yung price kung saan ma-hit yung price ng liquidation mo is lahat ng open positions mo is maliliquidate or matatalo. So, ayun yung explanation dito sa leverage, no? Or the multiplier na tinatawag natin. At, ayun, so, dito pala sa leverage, hindi ko sinasuggest na taasan yung leverage natin. As we can see, yung 25x nga is mataas na yun. Pero for the sake of this trading tutorials, no, ginawa ko yun. And then, ayun nga, for the challenge natin on the trading, ayun, isasuggest ko lang siguro sa mga gustong taasan yung leverage nila. Dapat meron na kayong proper setups at alam nyo na yung paano atakihin si market. Kasi minsan, kala mo tataas na pero biglang tutusok lang pailalim at mahit yung liquidation price mo. At ayun guys, i-discuss ko lang pala dito yung stop loss na tinatawag. At ngayong araw mag-open tayo ng trades. Ilalagay natin sa journals natin, no? So ayun, malinaw na naman siguro yung buy long and sell short. Basta guys, don't forget or don't hesitate to ask questions, no? So, i-comment nyo lang yan sa video na to para masagot ko din kayo, no? So, dito, mag-entry tayo. So, 7176. Try natin yan i-entry as long and then adjust natin tong leverage ng 25. And guys, by the way, sa mga susunod ko na video pala is gagawa tayo ng tutorials, no? Or basics ng technical analysis. Dito mismo sa loob ni Judex para yung iba is makasunod ng maayos. So, ayun, 25x lang. And then, lagay natin dito is 200 lang muna. 7176 yung limit price natin. And then, ayun, bumaba siya. Pero, so, adjust natin. Dito na tayo bibili. And then, 200. So, buy long tayo. And then, confirm lang. So, 25x leverage. At ito na yung positions natin. Try natin i-record doon sa journal natin. Ayun, nag-long tayo dito. So, BTC USD and then yung so close na natin to. Nag-profit tayo dyan ng magkano yung pre-profit natin sa una nating trade. So, $2.55 yung pre-profit natin dyan. And then, ayun, nag-open tayo dito. So, yung date natin is 27. So, Friday, no? And then yung long. So, 25 yung leverage. And then, 200 yung quantity. So, makikita natin yan dito sa QTY. Ayan. And then, entry price natin is 7176. Ito siya. Kulayin natin ng black. Cost basis natin is how much is that? Dito natin yan titingnan. So, ito siya. 0.001. And then, after that, i-multiply lang natin yan dun sa entry price natin. Itong Satoshi na to. So, hindi dapat to. So, yung format niya is just a number lang dapat. At number lang dapat to. So, ayun, i-multiply natin yan dun sa dito. So, ayun, same naman sila, no?
Ito, 789, 7.89. Ayun, tama. So, yung reason natin is, yung price action niya is, kung makikita natin sa 1 hour. So, ayan, support area niya, binalikan. So, binalikan yung support area niya. Ayan, binalikan. Tapos, parang meron ditong confirmation ng double bottom. So, meron ditong DD, which is double bottom, and then support area. Ayan. And then, hindi pa natin to i-exit, no? So, gagawa na lang siguro ako ng video after na i-exit natin. Pero, ayun, nag-short tayo. And then, dito, kailangan natin maglagay dito ng stops na tinatawag. Long position. And then, dito tayo nag-entry sa 7176, 7176 yan. And then, lagay natin dyan ng stops below this recent low niya. So, ayan. Ayan yung stops natin. So, 7114, 7116 or 7114. So, sa pag-set ng stop loss, guys, punta lang tayo dito sa stop limit. And then, 7114 yung ano natin. 7114 yung, ito yan. Ito yan siya. 711. So, lagay na lang 711. And then, 712. And then, yung quantity natin is 200. And then, sell short lang. So, confirm. At, ayun, meron na tayo ditong stop loss. At, ano pa ba yung kulang natin? Yung kulang natin is yung take profit. So, ito yung magiging take profit natin, no? Or, adjust lang natin dito, 7285. So, 7285. 7285. So, ayan, close natin dyan na area. Confirm. At, ayan, kung makikita natin, meron na tayo ditong nakalagay na take profit area, 7285. At, ayun, meron din siyang legends na tinatawag, or legend, or yung marka. Yan, no? Stop, limit, trigger, and then limit, take profit. So, ayun. At, ayan yung setups natin, no? At, don't forget na mag-comment kayo, guys, kung meron kayong mga katanungan na hindi nyo na intindihan. At yung $10 na bonus is pwede nyo gamitin yung pag-trade. And then, sana itong video na to is magkaroon kayo ng konting ideas kung paano mag-trade in basic way gamit si Judex. And then, meron naman tayong trading journals, pinaka-tracking natin sa asset natin. At kung meron kayong mga katanungan man, itanong nyo kagad yan sa comment section. At sa tingin ko naman, maganda tong exchange nito kasi based dun sa nabasa ko before sa review niya is kagaya ng other exchanges, nag-trade sila against the user or the trader. So, eto si Judex is, sa tingin ko is mag-trade tayo dito nung naaayon sa technical analysis na nakikita natin sa charts, and more on patterns and price actions tayo dito. So, ayun, sana itong video na to ay magsilbing guide or ideas para sa mga iba na gustong mag-trade on the next few months. Ayun, comment down below kung meron man kayong mga katanungan, guys. At maybe kung hindi ako makapag-upload ng video, maybe doon sa Telegram group natin, no? So, nakalagay naman yan sa post description ng video na to. At ano pa ba yung nakaligtaan natin? Wala naman siguro ako nakaligtaan. Meron pa naman tayong mga susunod na vlog regard sa trading challenge natin, no? Yun lang, guys. Maraming salamat sa panunood, no? At don't forget to subscribe, comment down below kung meron kayong mga kanunungan. At take care, everyone. Bye-bye.